nakita ang kabuuan ng tipan ng Diyos. Joshua lived by faith, Moses lived by faith, even Abraham lived by faith, but they died. Namatay po silang lahat na hindi nakita yung pagdating ng mas malaking pangako ng ating Diyos. At ikaw at ako ay mapalad sapagkat tayo nabubuhay after the resurrection of Jesus Christ. Amen. So lahat ng pangako, cover to cover, Genesis to Revelation, ikaw ay markado at silyado ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, handa ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Amen. Pero meron po akong i-request sa iyo po may mga kamag-anak o kaibigan na nasa bahay at merong internet. Ay pwede nyo po ba silang i-text ng mabilis? Sabihin nyo, manood po dito sa atin live sa www.gregdurante.com. Every Sunday service po natin, lahat ng Sunday services ay live na po mapapanood online. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Amen. So every Sunday po, i-announce po ninyo, i-broadcast po ninyo. At sa lahat po ng may mga Facebook account, please, i-add nyo po as your friend si Bishop Greg Durante at i-like nyo po yung page natin, Greg Durante Ministries. At pag nilike nyo po siya at in-add nyo sa friend, i-add nyo rin po ako. Ganun lang yun. Hindi, biro lang po. Kahit ako'y secondary na lang, pero always share how God works in the internet arena sapagkat ito po ay isa sa makapangyarihan gamit ng Diyos upang maabot ang mga nasa Hong Kong, China, Singapore. Ngayon po, internet accessible na po ang lahat po ng ating mga programa. Kung na-miss nyo po si Pastor Greg, ang dami po niyang preachings doon, nasa 500 preachings, mga kapatid. Kung kailangan nyo ng English, ng Tagalog, topic about healing, blessing, finances, nandoon po. Kaya sa mga hindi marunong mag-internet, mag-aral po kayo sapagkat hindi pa nahuhuli ang lahat. Sa aklat ng 2 Timoteo, 2 Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 2, verse 7. Isang talata, pero ito po ay may malaking detalye na nais pong ibigay sa atin. At kahapon, habang ako po ay nananalangin, I was browsing the internet before I prepare the message for today, and the Lord lead me to this chapter. Tandaan po ninyo, all the information is available for all of us. Lahat po ng informasyon nasa sa atin na. We are in the days na sinabi ni Daniel na kayo ay babiyahe ng napakabilis. Kayo ay magkakaroon ng karurukan ng pag-unlad in the technology, in the transportation. At totoo po ito. So meaning, tayo pong lahat ay mayroong access. Kung nais mong maging maunlad, it's your choice. It's your decision. So wherever or whatever you are today is the product of your choice. Kaya kung gusto mong maging stagnant o gusto mo lamang maging maintaining believer, it's up to you. It's up to you if you want to grow or if you want to become as is, where is, mga kapatid. Kung gusto mo, ganun pa rin ikaw sa mga susunod na panahon. But I challenge you today. Mga kapatid, magkaroon kayo ng pakikipag-isa sa inyong puso't isipan na naniniwala na sa mga susunod na araw, linggo at panahon, hindi ka na magiging katulad pa ng dati. You are a product of your choice. There are lots of choices in this world. From A to Z. Vitamins A to Z. Pero kayo po mga kapatid, you have the power to condition your mind that I will trust in the Lord with all my heart. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 7, ang sabi po ay ganito, think over these things, what I am saying. Understand and grasp their application. So, isipin daw po ninyo ng maigi yung aking mga sinabi, sabi ni Apostol Pablo.
Pero kung babalikan po ninyo yung verse 6 ng 2 Timothy chapter 2, hanggang verse 4, hanggang verse 6, sinasabi po dito ng ang mahusay na sundalo ay nagsasanay. Sabihin nga po natin, nagsasanay. So yung sinasabing training, it builds you up to become a better soldier. There is a simple Christian, but there is also an elite Christian, mga kapatid at minamahal. Merong simpleng Kristiyano sa nguso, simpleng Kristiyano dumadalo lamang every Sunday, pero there are so-called elite Christians. Kung katulad po ng basketball team sa FIBA, ito po yung team ng Pilipinas na Gilas Pilipinas. Hindi magpapadala ang ating bansa ng mga manlalaro na nakahubad lamang sa kalye, na nakatambay, nagdodroga, naninigarilyo at walang pangarap. Ang ipapadala ng Pilipinas ay yung top among the rest, the best among the rest. So as Christians, we will be entangled by many circumstances. But it will make us proud and it will make us loud. Hallelujah. Pag nagtatagumpay ka sa iyong problema at sa iyong suliranin, ito ay nakakapagbigay sa iyo lalo ng hamon na ikaw ay nakatungtong sa pangako ng Diyos. So when the Word of God manifests in your life, it will make you proud about your faith in Jesus. So hindi ka magiging pahulihin, hindi ka matatakot sa isang sekta, sa isang denominasyon, o sa ibang religious organization na ikaw ay parabagang ikaw ay laging minority. I tell you, all around the world and everyone listening to my voice, born-again Christian is the faith that we need in this human race. Hallelujah! Sapagkat ang pagiging born-again, it is an encounter. It is your beginning of the relationship with Jesus. You know Him more and more. And you want to desire to pursue Him and to acknowledge His ways. Kaya nga po mga kapatid, balikan po natin yung ating opening text. Think over these things. I am saying, understand them and grasp their application. Akapin mo, hawakan mo, unawain mo kung ano ang may dudulot nito sa iyong buhay. For the Lord will grant you full insight and understanding in everything. Sabihin nga po natin lahat sa lahat. So when we say everything, there is no lack. There is always provision and access for what you need. Kaya nga po, ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa inyo ng kapahayagan at pangunawa sa lahat ng bagay. So you will know the times, the signs of the times, and the seasons, and the purpose, and the plan of God. Bakit may mga kalamidad? It's not because of the people are not born-again Christians. It's not because they are not worshiping or living God because of idolatry at kung ano-ano mga blame game na kasi ganito ang ating gobyerno, marami namang pidap at mga pondo kaya ginagawa ng Diyos para mag-divert yung tamang pondo para sa mga nasalenta at wala na silang manakaw. Hindi po yun ang pinaka-bottom line kung bakit mayroong kalamidad. Gustong ipakita ng Diyos na ako ang Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa lindol. Ako ang Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa anumang sakuna at gera kahit sa mga lupalop ng daigdig. God wants to show His power. God is slow to anger, mga kapatid. He did not come in our generation to judge each and every one of us. Because the judgment day will come in the final days. Hallelujah. Kaya huwag nating ilagay at isiksik ang takot sa ating puso na nagkukulang sa panalangin ng Pilipinas. Diyos ko po, napakarami nang nananalangin sa Pilipinas. Ang daming mga prayer and intercessors group na nakakalat all over the nations of the Philippines at buong daigdig. Maraming nananalangin sa Pilipinas. At dahil ba nagkaroon ng kalamidad, bigla nang nabingi ang Diyos. Hindi bingi ang Diyos. At hindi maiksi ang kanyang kamay. Walang pwedeng makapagpayo sa Diyos, mga kapatid. Ang lahat ng ginagawa niya ay pinapakita niya
na lahat ng hindi nyo kayang gawin, ipagkatiwala nyo sa akin at ako ang bahalang mag-ayos at magpakilala ng aking kapangyarihan, magpakilala ng aking kabantugan. So my message for today is entitled, Refuse to be confused. Parang si Minion yan, hindi ba si Minion yan, Mon? Refuse to be confused. Huwag ka daw pong papayag. Ano ba sa Tagalog ang confused? Malito. O huwag kang papayag na madaya. O huwag kang papayag na ikaw ay manatili sa dalawang isipan. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Narin nyo rin po kami mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan, at ang aming dala ay laging mabuting balita. Refuse to be confused. So again, I'll go back with this. Nasa sa iyo kung nais mong lumakad sa kagalingan o lumakad sa pagpapala. Alam niyo po mga kapatid, ang isa sa pinakamagandang negosyo sa ating panahon ay pagbebenta ng gamot, pagbebenta ng insurance, pagbebenta ng mga herbal medicine. At alam niyo po ba, based on my own perception and my own research, pag sinabi ko na itong halaman na ito ay nakakapagpagaling ng lahat ng sakit, mga kapatid, I will be an instant millionaire. Hindi ako magdadrive ng second-hand na sasakyan. Bukas na makalawa, naka-brand yung sasakyan na ako. Because people of today fear about what will happen in their health. Fear about what will happen if fire strikes in their house. Yan po ang pinakamainam na negosyo, gamot at insurance. Kaya nasa sa iyo kung ano ang iyong pananaligan. Nasa sa iyo kung ano ang iyong pagkakatiwalaan. Kaya nga pong sabi ng Biblia, ang taong may pag-aalinlangan o dalawang isipan ay hindi makakatayo. Sila'y magiging katulad ng isang alon o isang bagay na itinataboy ng alon kung saan mapadako. I announce and I challenge you ngayong umagang ito. Sino ang iyong pagkakatiwalaan? Sino ang iyong paglalagakan ng buong pagkatakot? Sino ang magbibigay ng katiyakan at kaligtasan sa iyong hinaharap? I challenge you mga kapatid, whom you will trust and whom you will place your security. Sapagkat sa mundong ito mga kapatid, kapag ka in-announce na ang ganitong bitamina ay mula A hanggang C ay naroroon na. Kahit ikaw ay walang trabaho, pipilitin mo na makabili ng ganitong gamot. Pag sinabi na itong gamot na ito ay makakapagpagaling sa iyong pancreas, kahit mahal pa yan, hahanap ka ng generic brand. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, if you will always be confused, you will always fall on the other thoughts and other opinion. If you are full of confusion,
it will only lead you to diversion. Pag ikaw ay nalilito, at ikaw ay walang sarili at tamang kapasyahan, hanggang ngayon, ikaw ay may trabaho na, at magulang mo pa rin ang nagpapasya sa iyo, you are confused. At ikaw ay palipat-lipat ng negosyo, ng hanap buhay, at maging ng simbahan, you are confused. Sabihin mo sa iyong katabi, nalilito ka ba? Wag na. Amen. Kaya marami po ang bigo dahil sa paghangad ng mga malalaking bagay na hindi nila tiniyak na kasama nila ang ating Panginoon. Kaya marami pong mga mag-asawa ang hindi magkaigit, magkaintindihan, papaano sila'y nagpakasal dahil tinudyo lamang sila. Salamat sa Diyos at nung ako'y tinudyo ni Pastor Greg sa aking asawa, tumama dahil narinig ko ang tinig ng ating Panginoon. Amen po ba? So if somebody asks you, this is the best job, this is the best offer, magsiman ka, pumunta ka ng Australia, ng Hong Kong, don't be led or don't be convicted by the suggestion of other people. Deep down in your heart, not too loud, listen to God's direction. Hallelujah. Huwag kang hihingi ng payo sa mga hindi mananampalataya. A Christian life will always seek godly counsel. Pagka sa mga katropa mo at mga kumarit-kumparit, nagsabi ka na ikaw ay laging ganito, binubungaan ng iyong misis, lagi sasabihin niya, hiwalayan mo ang asawa mo, hiwalayan mo ang asawa mo. At kapag ka ikaw naman ay nakakaramdam ng paglantad, okay na maging badi ngayon, okay na maging tomboy, pinapalabas sa TV, that's my tomboy. At mga palabas tuwing Sabado ay mga nagbabaklaan, okay na yan, lumantad ka na rin. Tandaan po natin, mahal ng Diyos ang bakla, pero gusto ng Diyos na mayroong pagbabago na ang lalaki ay nilikha para sa babae, ang babae ay nilikha para sa lalaki. Kaya huwag kang makukonfuse sa iyong kasarian. Ikaw ay lalaki, ikaw ay babae, at ikaw ay tinawag para maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Refuse to be confused. Sabi ng doktor, pag hindi mo ito ininom, mamamatay ka na. Ang sabi ng doktor, hanggang 80 anyos ka na lamang. Ang sabi ng doktor, ikaw ay magkakaganito. Pero ang sabi ng Diyos, ikaw ay aking pagagalingin. At ikaw ang magiging kakaiba. At magsasabi, ang sumpa ay aking pinutol. Ang sumpa ay aking nahadlangan. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. If you were confused, along the way, you will choose many roads to lead you to your blessing. Pag ikaw po'y lito, susubukan mong barkada, susubukan mong bisyo, susubukan mong maraming kaparaanan. But if you know that God's Word will make you the head and not the tail, that you will be above and not beneath, mga kapatid, kaya nga ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, nasa iyo na lahat ng karunungan. Nasa iyo na lahat ng kaparaanan. Nasa iyo na lahat ng impormasyon. At kailangan makaiwas ka sa mga pakana at bitag ng kaaway. If you are right with God, if you are always conscious with God, you will know the schemes of the devil, the ways of the enemy, that its plan is to destroy you, to destruct you, and to tempt you. But if you know that these ways ay nakalantad na, ikaw ay laging magmamatsyag at makikita mo na yung laging nagbibili sa iyo ng merienda may gusto na pala sa iyo. Yung laging nagbibigay sa iyo ng load may gusto na pala pero may asawa. Do not be confused. Mahal ko na to, pastor mahal ko na. Sampalin mo sarili mo, baka magising ka sa katotohanan. Nakakatuwa. Dahil mas maraming nadadaya mismong yung mga Kristiyano na sa ating panahon. Because among themselves, they are not trained for battle. A Christian life is a warfare life. Ang pagiging Kristiyano ay laging may labanan. It's not always a honeymoon stage. It's not a fly-by-night blessing. Gusto ng Diyos, habang ikaw ay tumatagal, lalong nailalantad ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Because we cannot defeat the devil using by our own weapon. We cannot defeat the devil by our own flesh. We wrestle not against flesh and blood, but in the principalities in the heavenlies. Kaya kung ikaw ay malilito, tama ba talaga tinuturo nitong mga pastor na ito? Mga kapatid,
Magsaliksik kayo. Hindi lamang po ang ministro ang may hawak ng Biblia. Ito ay para sa lahat. Saliksikin ninyo at tunghayan at bulay-bulayin ang salita ng Diyos at makikita po ninyo. Ikaw, yung katabi mo, pag nasa liksik mo na si Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, magyayakag ka pa, magsasama ka pa, at tatambakan natin ng maraming sasakyan, ang buong parking lot ng Medicol, at ang lahat ay magpupuri at sasamba sa buhay ng Diyos. You will not be ashamed by your faith, because Jesus said, if you deny me, I will deny you in front of my Heavenly Father. Kaya po, maraming lulugo-lugo. Because they could not understand. They could not believe na kaya nilang gawin yung ipinapagawa ng ating Panginoon. Take note of this. Number 1, you have the mind of Christ. God is always ahead of you. God is always ahead of you. Lagi pong nauna ang Diyos sa atin. He is in control. And then number 4, His best will always be far beyond our comprehension. Ulitin ko po. Number 1, you have the mind of Christ. Nasa iyo ang isipan ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus never planned for defeat. Jesus never planned for retreat. Hallelujah. Si Jesus hindi nagplano ng pagsuko. Si Jesus hindi nagplano ng pagkatalo. Because He knows His Father is with Him and He is on the winning side. Number 2, God is always ahead of you. Yung hindi mo nakikita, nakita na ng Diyos. Yung hindi mo maunawaan, naunawaan na ng Diyos. Yung hindi mo maintindihan, naintindihan na ito ng Diyos. Yung mga bagay na hindi mo mawari, bakit ka na gantong sa kalagayan o nasa gantong sa pagliliglig at nasa ganitong pagsubok? Kailangan maunawaan mo, He holds you in the palm of His hands. Even the very single number of your hairs, bilang ng ating Panginoon. At alam ng Diyos ang inyong pangalan. I was reading this morning about the book of Psalms chapter 86 or chapter 87, na alam ng Diyos kung sino yung pinanganak sa silangan, sa Davao at Kanluran. Alam ng Diyos kung sino yung naninirahan sa Cagayan de Oro at sa Bohol at sa Zamboanga. He registered every person na ipinapanganak bawat oras at bawat minuto. He numbers the people all over the world. And He is carefully watching those who are His. Binabantayan niya at minabantyagan yung kanyang mga para sa Kanya, yung mga taong para sa Kanya. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ako ay pastol ng mga tupang nagpapapastol. Hallelujah! Jesus is your shepherd and we are the sheep of His pasture. Kung kaya mong paniwalaan ng Diyos, hindi ka na pupunta sa Quiapo para magpahula. Kung naniniwala ka sa Diyos na kaya kang ingatan, huwag ka nang magsusuot ng pampaswerte at ng mga kung ano-anong agimat. Do not be confused. The Word of God is the power of God. Pastor, talagang lagi akong busted sa naliligawan ko, kaya kailangan kong mag-orasyon at kailangan magayuma ko ito. Well, if you pray and believe whatever you ask in His name, you will receive. If you pray and if you do not doubt and if you walk by faith, you will receive what you're asking. Hallelujah. Hindi mo na kailangan ng padrino para magkaroon ng magandang posisyon sa iyong trabaho. Hindi mo na kailangan maging mayaman para pansinin ka ng inyong komunidad. At hindi mo na rin kailangan tumakbo ng barangay captain para makapaglingkod sa iyong bayan. Kahit anong iyong kakayanan, pag ikaw ay nalapatan at nilakipan ng kapangyarihan ng Diyos, makakapaglingkod ka, makakatulong ka, at makakagawa ka ng mga hiwaga na hindi kayang gawin ng iba. Sapagkat nasa iyo ang Diyos, nasa iyo at sinasamahan ka ng ating Panginoon. If God be for us, who can be against us? Once you heard the word, verify it
and clearly understand God's direction. Naririnig po ninyo ako ngayong umagang ito. Ano po bang ibig sabihin ng verify? Suriin. Suriin ninyo kung ito ba'y nasa salita ng Diyos. At kung ito'y nasa salita ng Diyos, himukin mo na ikaw ay gabayan ng Diyos. Lagi ko pong sinasabi, kahit magtulong-tulong po kaming mga staff, mga workers, hindi po namin kayo kayang bantayan. Hindi po namin kayo kayang i-monitor. Abay, pagkakabitan po namin kayo ng CCTV bawat bahay ninyo, maloloko po kami. So we are not confused na ang lahat ng nakakarinig ng aming pangangaral ay magkakaroon ng pagbabago ng buhay. Lahat ng naniniwala na sila'y payayamanin ng Diyos, hindi kami nag-aalinlangan na kayo'y payayamanin ng Diyos. Lahat ng naniniwala na ang buong sambahayan nila'y maglilingkod sa Diyos, kami naniniwala na yun ang mangyayari sa inyong buong sambahayan. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. We are not confused, even though we have delays, even though we have obligations, tons of obligations, millions of pesos. We are not confused because God is leading the way. God will make a way if there seems to be no way. And God will not put us to shame. We will have the final say. Hallelujah! Hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo magsasarat, hindi tayo susuko sapagkat alam natin na ang Diyos na nagbigay ng lahat ng yaman ay ating makakamtan at mararanasan. If you know what time is it, it is your time to rise. It's your time to be blessed. It's your time to be healed and be gone with the sickness and affliction in your body. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay na dumalo sa ating Friday Night Revival sa darating na November 4, November 11, November 18, at November 25. Dito sa lugar na ang himala ay madalas na nagaganap sa Grace Revival Center, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Welcome po ang lahat. Para sa detalye, tumawag sa 723-8752 o bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. If I'm saying the Word of God, just keep on in agreement. Don't just watch and apply the thoughts in your mind na mamaya. Gusto lang ni Pastor na ma-encourage tayo ngayon. Pero kung magkakaroon ka ng dalisay na puso, gusto kang payamanin ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, nakapanood ako sa isang teaser ng palabas po sa Amerika. Ang tawag po doon sa reality show is The Preachers of LA. At nandun po ang mga bishop at ang mga pastor. Nagsimula sa kakaunti, pero ngayon ay pinayaman ng Diyos. At pinicture po doon na yung mga pastor ay nakatira sa mansyon, nakatira sa Beverly Hills, nakatira ang isang bishop na nagdadrive ng Bentley na sasakyan. At maraming nag-comment, maraming na-offend. This is God's money. Where are you using this for your luxury? Merong eroplano at merong mga bodyguards and security guards. You are wasting God's money. Pero ako po, imbis na mag-comment, I don't want to be confused. Sapagkat lahat ng tao ay magsusulit sa ating Panginoon. Amen po ba? At ang isa po sa nag-caught sa aking attention, ang sabi nilang gano'n, pastor is a difficult job. Pastor is a difficult task. Bakit po kanyo?
Pag kayo humingi sa amin ng tulong, nagpapapanalangin, galit pa kayo pag hindi kami pumunta sa bahay ninyo. Pero pag kami naman ang humingi ng tulong sa inyo, tinatakbuhan nyo kami. Di mo ba? So kami, gagambalain nyo kahit hating gabi, pag may mamamatay na, tatawag, hahanapin ang cellphone na telephone number, hanggang ganun na lamang. Pero have you ever considered that we need to pay our bills? We need to pay our gasoline? Nakonsideran nyo po ba yun? Pero hindi namin yung binobrought up, binubuno namin ito sa Panginoon. Sapagkat yung mga nahahamon na nang bibigay sa amin ay nakakaranas ng himala at pagpapala ng ating Panginoon. Bakit may isang tao na magbibigay ng 100,000 pesos kung hindi naman niya nararanasan ang biyaya ng Panginoon? Magpalit tayo. Ako ay magiging engineer, ako ay magiging consultant, kayo ang maging pastor. At subukan natin sa isang buwan kung kaya mong makapagpatuloy na walang allowance pero dumadaloy ang pagtustos ng ating Panginoon. If God called you, He will provide. He will anoint you. And there will be signs, wonders, and miracles in your midst. Hallelujah. Woo. Imbitahin niyo pa ulit ako sa susunod, ha? Hallelujah. And this is true. There are no limits to what God can do in your life. If you can believe for what seems impossible, He will do it. Matthew chapter 19, verse 26, what is impossible to man are possible with God. At ang sabi po nung pastor doon sa Preachers of LA na nakasakay sa Bentley, sa luxury car, ang sabi niya ganon, if JC, Justin Bieber, Miley Cyrus, sino pa po ba? Yung mga Hollywood stars are riding in luxury cars, influencing lots of young people na mag-drugs, mag-dope, magkaroon ng immoralidad. Pero bakit tayong mga pastor, laging mali ang persepsyon na ikaw ay maging mayaman at maunlad? Hindi ba ninyo alam na tayong mga pastor ay nag-i-impluwensya ng mga tao? So when we are blessed, we can penetrate in every area of the lives of people. Hallelujah! It will be a memorial. Kapag tayo nakapagtayo ng malaking gusali, mga kapatid, makikita ninyo, it will be a sign and a token to the next generation that the God we serve is alive. He is El Shaddai and He supplied all our needs. Hallelujah. Sila Jonathan galing po ng South Korea. And one of the staff and elder of the church nag-resign sa pagpo-full time. Ang ginawa niya, he entered to a venture of oil drilling business. Bakit siya nag-resign doon sa kanyang pagiging worker? Sapagkat iisang kanyang mithiin. Gusto niyang makapagbigay ng $1,000,000 para maipatayo yung kanilang bagong gusali. But the church in the Philippines, sad to say, pag nakapagbigay na ng tithes, ayaw na ng special offering. Pag nakapagbigay na ng tithes, next month na ulit yung kasunod. Sapagkat iilan po ang umaakap. Iilan ang umaakap. Pag hinawakan ko ang kamay ni Brother Vic, he can feel my presence, that he is connected with my life. Konektado rin ako sa buhay ni Brother Vic. Kaya pag hinawakan po ninyo ang kamay ng Diyos, His blessing will be your blessing. Your burden will be His burden. Do not be confused. We are in the finest hour and the finest season of our lives. Huwag kang kukurap. Huwag kang matadapa at matatalisod. Kung ikaw ay nanghihina, bangon. Kung hindi natuloy yung ating inaasahang transaksyon, magpatuloy sapagkat when God closed the door, He will open a brand new door. If you cannot see the reality, praise Him all the way. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng pastor, ba't kayo magagalit sa amin? Eh, nagbibigay yung mga tao eh. And there is an ambush interview sa isang malaking church din sa Amerika. At sabing ganon, ambush interview ng isang reporter, ine-expose ang isang malaking pastor. Bakit kayo nagbibigay dyan sa mga pastor na yan? Inuutulang kayo niyan. Why are you giving $5, $10, $300? At ang sabi po ng mga pastor, mga kapatid, ang sabi po ng member ng church para doon sa kanilang pastor, sabi nila doon sa reporter,
Anong pakialam nyo? Kahit buong buhay namin, ibibigay namin sa aming pastor at sa simbahan, sapagkat sa tuwing kami nagbibigay, lalo kaming pinagpapala ng Diyos. Anong magagawa nyo doon? Kahit anumang paninira ninyo. They say that church is like a business. Yes, this is the business of the kingdom. You work so that we can pay airtimes. You work so that we can pay the bills of this church. Hallelujah. You work so that you can send us to the nations of the world. At ang sabi nila, hindi nyo kami matitinag. We can never be confused. Kung saan man nila dinadala yung pera, alam namin na lagi itong may kahihinatnan. Wala kaming pakialam kung bumili sila ng eroplano. Wala kaming pakialam kung bumili sila ng TV station. Basta ang mahalaga, inakap namin yung susi para kami lalong umunlad at yumaman, magbigay ng aming buong buhay sa Panginoon. And that is the key. If you will always be confused, you will always be the second-class citizen. You will always falter. You will always doubt and have a worried life. Sa Luke chapter 12, verse 32, huwag kayong mabahala o huwag kayong magulat o matakot sa mga bagay na nakikita ninyo sa kapaligiran. Do not fear, little flock. For it is your Father's pleasure to give you what? The kingdom of God. And the kingdom of God is the very nature of God, that He wants you to live in a life that pleases Him. He wants you to live in abundance and in prosperity. Pag ikaw'y nananalig sa Panginoon, nagtitiwala sa Kanya at lumalakad sa Kanyang kaluguran at kalooban, mga kapatid, hindi ka lamang magiging malakas sa Diyos. Magiging malakas ka sa lahat ng taong nasa paligid mo at laging hahanapin ang iyong atensyon para ikaw ay makapagbigay ng kalakasan sa kanila. Alam niyo po, I am so excited with the new seasons of my life. May mga pagkakataon, I'm having a hard decision. If I will maintain this or I will give up this. Pero nakikita ko po, unti-unting nagbubukas ang Diyos ng pintuan sa aking buhay. Nung dati, panglamay lang at pangpatay ang aking sineservisan at pangbinyag. Ngayon, kasal na. Magkakasal na rin ako sa mga susunod na panahon. So, I see myself that God is opening doors. And then, I'm receiving invitations. Not just here in the Philippines and even abroad. Na magsalita ka dito sa church namin. Pumunta ka sa ganito. Iimbitahan ka namin. Pagpunta mo sa Australia, our doors are open to you. That we will help you, etc. We will assist you wherever you can. At may mga hamon pa nga po sa akin. Think and decide. Kaya po, last night I'm a little bit confused. Ang sabi po, nung kaibigan ni Pastor Dex na nagbalik bayan from Australia, sabi niya ganon, Pastor, your brother has a great privilege because his wife is a citizen in Australia. Tiningnan ko po yung mga benefits ng Australian citizen. Pag nanganak ka, may tinatawag na baby bonus. $5,000. Tapos pangalawa, pag gusto mong mag-aral sa ibang bansa, sponsor ng gobyerno. Pangatlo, pagbalik ng isang nag-migrate sa ibang bansa at bumalik sa Australia, ay merong plus na naman na bonus. And it's thousands of dollars. Sabi ko, Lord, what is your will? Am I about to grab the open doors or stay for the higher calling? And I talked to my dad. Sabi ko, Dad, mukhang mas maganda na atan tumira sa Australia, hindi na ako babalik dito pag nakaalis kami. But Dad told me, tiyakin mo ang kalooban ng Diyos. Sabi ko, Dad, magtatayo ako ng church doon, biyaya ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, look at the souls in the Philippines. Sabi niyan, may church ka, laki ng church mo doon. They are priceless. They are priceless. Wala akong nagawa, mga kapatid. In my deep silence,
my heart cries. Sabi ng isang opinyon, hindi mo na pag-aaralan yung oportunidad. Nandoon lahat ng opportunity. Pag wala kang trabaho, bibigyan ka ng bahay. Pag hindi ka marunong mag-English, bibigyan ka pa ng interpreter ng gobyerno. At ang sabi nila, kami permanent resident lang. Yung kapatid mo, citizen ng Australia. It's supposed to be that we are about to leave this September na delay dahil may mga pending pa kami sa Bureau of Immigrations. Pero we know that God is leading the way. Minsan sa punto ng aking pananalangin, naiiyak ako. Yung pinag-pray ko na magkaroon ng visa papuntang Amerika, nagkaroon na ng visa. Pero yung release order ng asawa ko sa immigration, hanggang ngayon wala pa. But the Lord spoke to me, God is in control, do not be confused. Kaya nga nung nakikita ko yung mga bagay na mas maganda, mas sigit na mas maganda ang gagawin ng Diyos pag nagtiwala ka sa Kanya. And my heart starts to cry. Hindi ako makababa ng sasakyan and I'm almost freezed in my body. Maraming nagkakandarapan na mag-abroad at umalis ng bansang Pilipinas. Ito ako, bukas ang pintuan at nandoon ang lahat ng oportunidad. Ito ako at mas pinipili ko pa rin manatili sa Pilipinas at magpastor sa Pilipinas. I'm a little bit confused. But God led me to Haggai, chapter 2, verse 6 to 9. Thus saith the Lord of hosts, in a little while, I will shake the nations and the heaven and the earth, the sea and the dry land. I will shake all the nations, the heaven and the earth and the sea and the dry land. Anong sabi sa verse 8? The silver is mine, and the gold is mine. Hinaplos ako sa likodan ng tatay ko. Huwag kang marahuyo sa yaman ng ibang bansa. Tandaan mo yung sinasabi ko. Yung nangyayari sa kanila, mangyayari din sa Pilipinas. Yung nangyayari sa kanila, ay mangyayari din sa Pilipinas. Sapagkat yung tumatawag sa Diyos, kailanman ay hindi mapapahiya. Yung nagtitiwala sa Diyos, hindi malulugi. Sabi ni David, I was young before, and now I am old. But I have never seen the righteous forsaken or begging for bread. I believe we have given up everything so that God can give us the big thing. Hallelujah. Ibinuhos namin at ibinigay ang lahat ng bagay para sa Kanya. At alam namin, malaki din yung gantimpala na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. At huwag kayong mag-alala, sa aming pagpapala, kasama kayo doon sa pagpapala. Sa aming kagalakan, kayo din ay magdiriwang. Sa aming tagumpay, kayo ang magse-celebrate ng biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga sabi ko, Lord, it's your will. Wherever you lead me, I'm just here to obey. And Lord, please, nung sinabi ko nga sa asawa ko, sabi niya, kung saan mo ba gustong tumira, doon tayo titira. At ang hirap mag-decide. At ang sabi ko, Panginoon, I know that you love me so much. I will never, ever be confused. I will never, ever be confused. The more I am confused, the more I will trust in your words. That I will not trust in the riches of men, but I will trust in the riches of your word. I will not trust and I will not be moved by the things that can tempt me, but I will only be moved for eternal destiny and eternal result. Hallelujah. Hindi ako masisilaw ng bagay na nasa paligid ko, bagkos ako'y masisilaw sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, the longer you wait, the bigger the blessing. Kahapon, kasama kong aking dalawang anak, si Johan at si Luis. Nanonood kami ng TV doon sa aming kwarto. Meron kasi kaming
isang room na ginawa naming entertainment room, yung playhouse ng mga bata. Gusto daw nilang manood ng video. So nanood kami ng Lion King. And what struck my heart, si Simba ay itinaboy ng kanyang tiyuhin. At siya'y pinagbintangan na siya ang pumatay sa kanyang tatay. If you know the story, doon sa mga kasing edad ko, 25 years old lang naman ako. 31 years old lang ako, yung mga 1990s movie. So si Simba'y itinaboy at napapunta sa isang liblib na lugar. At nakasama po niya yung isang baboy ramo at yung isang maliit na creature. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, pero isang baboy ramo at yung isang maliit na creature. At si Simba ay lungkot na lungkot. Kaya siguro si Simba ay malungkot, hindi siya makasimba. So si Simba ay lulugo-lugo because of the past and the hurts he saw in front of his eyes. Kung paano namatay ang kanyang tatay, nalaglag. At nasagasaan ng stampede ng mga zebra at ng mga kabayo. Nakita niya sa kanyang mga mata. At sabi niya ganoon, hindi na ako babalik sa aming kaharian. Because I am no use. I am just a weak person. Pero ang sabi po nung isang matandang unggoy na nag-aanoin kung sino magiging hari, sabi nung matandang unggoy, you can never run in your past, but you can learn from your past. Hindi mo matatakbuhan. Okay, single parent ka, hindi mo na matatakbuhan yan eh. Okay, yung kinakasama mo ngayon, hindi mo yan tunay na asawa, hindi mo naman yan matatakbuhan. Bahagi na yan ng iyong isipan at alaala. But you can learn from your mistakes. You can learn from the past, and you can go over and turn on the next chapter and the next page of your life. God is about to do better in your life. At ang sabi po ng baboy ramo, halika Simba, tuturuan ka namin ng kanta. At tinuruan po si Simba ng kanta. At ni-research ko po ito sa internet kagabi. Totoo kayang may salitang Hakuna Matata? Hakuna Matata. So, ini-research ko po sa internet. Natuwa ako. Ang ibig sabihin po ng Hakuna Matata is a Swahili phrase that can be translated literally as no worries. No worries. And its meaning is similar to English phrase, no problem. O nagpapahiwatig na naman itong mga Australianong to. Meaning, Australian English phrase, no worries. And it's akin to don't worry and be happy. Always sense God's perfect timing is always the best. Kaya pag ikaw ay nakukonfuse, sabihin mo lang, Hakuna Matata. Hallelujah. Hakuna Matata. No worries. And I will never dwell in my problems. I will dwell in the house of the Lord. And I will praise Him, for the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pag ikaw ay confused, punong-puno ka ng alalahanin. What if I grow old? Sino magpe-pension sa akin? Ano ang kumpanyang aking pinaglilingkuran? Well, I just want to encourage you. Hindi mo alam, sa kalagitnaan ng iyong buhay, may magtitiwala sa iyo ng kumpanya na ikaw ang mamamahala. Nung nakilala ko po ang asawa ko, she is broken. She is so devastated. She came from a broken family. Walang naipon, naubos lahat sa pagtulong sa kamag-anak. And we were open about this testimony. Sabi ko nga sa kanyang ganon, alam mo Han, wala akong makitang maganda sa inyong pamilya. At ang sabi niya ganon talaga, siguro ganoon lang aking buhay na itinakda ng Diyos. Pero yun pala, yung akin palang nakitang animoy walang kinang,
ay may kinangpanang busilak sa kanyang puso na yung akin palang minahal, nandoon pala ang kinang ng tunay na kagandahan na buhat sa ating Panginoon. At ngayon, lagi niyang sinasabi, kahit hindi pa kami nagsisipilyo, honey, ikaw ang nagbigay ng kulay sa magulo kong buhay. Ikaw ang bigay ng Diyos. Kaya ako, ngayon, kung kami galing sa iba't ibang tatay, 3 kaming magkakapatid, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Ang 2 nating anak ay mayroong iisang tatay na may takot sa Panginoon. Na meron akong isang pamilya na kami ay inialis sa tahanan, hindi sumama at hindi pumisan sa mga magulang at nanindigan at ipinaglaban na bumukod. At ngayon tayo'y tinatawag na isang pamilya na kung saan nagtutustos at nagbibigay ng biyaya ang Panginoon. Salamat at merong isang tatay sa aming pamilya na naninindigan na hindi kami pababayaan at hindi kami pagkukulangin ng Panginoon. At ngayon nangyayari ang sunod-sunod na himala at katugunan sa aming mga panalangin. There is always beauty in the ashes, and in the garbage you will shine. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. And let the redeemed of the Lord say so. Kaya sa akin pong pagtatapos, sa verse 9 ng Haggai chapter 2, I'm almost done. Sa verse 9, ang kaluwalhatian ng huling templo, the latter house, shall be greater than the former. So meaning, we will be greater than the days of Elijah and Elisha. Meaning, it will be greater than the days of Moses. Sabi nga ng kapatid ko, see to it that when an opportunity comes in your life, be sure to understand that it is your time. Pag meron kumakatok na oportunidad, tingnan mo, yan ba ay panahon mo na? Sabi ni Jesse Duplantis, in-interview siya, anong sikreto bakit successful ang ministry mo? Sabi nila, wala namang sikreto at wala namang susi. Pananalig at pagtitiwala sa Diyos, that's very common. Pero ang sabi niya, kailangan mong maramdaman yung timing ng Diyos. Pag nandun ka na sa timing ng Diyos, hindi lahat ng nagkakarinderya nagtatagumpay. Di po ba? Hindi lahat ng sumali sa networking nagtatagumpay. Hindi lahat ng nagbenta ng house and lot nagiging mayaman. Kailangang maunawain mo, kasapakat ka ba o magpipit in ka ba dun sa mold ng Panginoon. Hindi lahat ng pastor na kabataan na katulad ko'y naging maunlad. Sapagkat marami sa kanila ang itinulak at pinilit, hindi nila tiningnan na sila ay pinili ng Diyos. Get my point, mga kapatid? Kailangang maunawaan mo, sa call center ka ba talaga? Eh kung lagi kang napupuyat, lagi kayo nag-aaway ng asawa mo, baka hindi ka sa call center. O baka hindi ka sa government agencies. Make sure that you will never be confused. You will not be pressured, but what your mother said, or your father said, or your best friend said, or your kumpare, hindi ka mape-pressure sa sinabi ni pastor. Hindi po kami naririto para i-pressure kayo. Naririto kami para ilantad ang kinang na nasa sa inyo. We will not force you to give 100,000 pesos. We will not force you to give 20,000 pesos. It's your own desire and it's your own choice sa inyong sariling pagpapasya. Pag sinagot ninyo yung 20,000 na pampakain sa anniversary, makakaranas ka ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Makakaranas ka ng pagdaloy at pagbukal ng mga pagpapala. Wala pong pilitan sa paglilingkod sa Diyos. At tandaan po ninyo, ang sabi ni Jesus, ang lahat ng hindi nagpahalaga sa kanilang buhay, aking pahahalagahan. Ang lahat ng nag-iwan ng kanilang bahay, bibigyan ng bahay ng ating Panginoon. Lahat ng iyong iniwanan, wala ka mang dalang sandalyas, ikaw ay dadamitan ng ating Panginoon. Lahat ng inyong pinakawalan para kapalit ng paglilingkod sa Diyos, ibibigay ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, I challenge you, do not be confused. Nagpe-pray kang magkaroon ng asawa, baka yung ipinakilala sa iyo ng isang araw, yun ang iyong mapapangasawa. Amen? Nagpe-pray kang magkaroon ng anak, baka yung inyong dapat na sipping night kagabi, yun na dapat yung inyong right moment na kayo magsiping sa mga may asawa.
Sa mga may asawa. Kaya nga mga kapatid, sa akin pagtatapos, God will lead you into a blessed life. Sabihin mo sa iyong katabi, hawakan mo ang kanyang kamay. Naniniwala ako na ikaw ay magiging mayaman at tayong lahat ay magiging napakayaman. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa tanghaling ito. At kami po'y nagpapasalamat sa katuruan na sasalansang sa aming mga pag-aalinlangan. No worries, no hang-ups, no bitterness, no frustration, no depression, no turning back. We will lay our hands to you. We will set our eyes to Jesus, that He is the author and the finisher of our faith. Salamat po, Ama. Bless us indeed. Bless us the works of our hands. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.